Mr. Alden Richards, abay sinagot na no ang issue na kumakalat ngayon online. Ang lahat na yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at pagsubaybay. At ngayong araw ay pag-usapan natin ito no, sa isang updates po na hinatid ko po sa inyo kung saan si Miss Catherine Bernardo ay talagang hate niya po ang sugal. Hate niya po ang mag-promote ng kahit ano pa mang mga online sugal na talagang may kinalaman sa sugal, kahit ano pa yan. No? Talagang isa yan sa mga malalaking offer sa kanya na tinatanggihan niya. Tahasan niyang tinatanggihan. At meron din siyang isang videos na kung saan tinanong niya yung kanyang fan kung nagkasino ba to, kasi nasa casino place po sila, and then tumanggi ito at natuwa si Miss Catherine. So parang ini-educate niya lahat ng mga fan niya na hindi kailangan magsugal dahil ultimo siya, 'di ba, na mapera na tas talagang sikat at talagang masasabi natin na multi-million multi-million endorsement, pero hindi niya tinatanggap kasi nga hindi nga maganda yung epekto nun, lalo-lalo na sa mga kabataan at sa lahat ng mga naniniwala sa kanya. Kaya naman hinangaan siya doon. At ngayon, dahil po doon sa insidente na yun, si Mr. Alden Richards ngayon ay kine-question ng publiko. Kasi may issue na kumakalat hinggil kay Alden Richards dahil sa umano'y pagiging endorser ng isang online gambling platform. Nag-viral ang mga posts mula sa fans, kilala bilang fanay, na mariing tumutol sa pagsisiwalat sa aktor bilang bahagi ng isang fandom na sinasabing sumusuporta sa naturang online sugal. Ayon sa article, mariing kinundena ng mga tagahanga ang pagsubukang isingle out si Alden sa kontrobersyang ito. So, sa Pilipinas kasi limitado at mahigpit ang regulasyon sa online gambling. Ang tanging legitimate na nagpapatakbo ay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Isinasaad sa ilang batas na ang unregulated platform ay illegal, nangangahulugang maaaring magkaroon ng legal na hinanakit sa mga kumpanya at individual na kumikilos bilang endorser o promoter. Malawak ang epekto ng problemang sugal sa pagkakautang, breakdown sa pamilya, depression, at kung minsan ay kriminal na gawi, lalo-lalo na sa mga kabataang madaling maimpluwensya ng mga celebrity endorser at maaaring maging daan ito upang maging maling desisyon. Alam natin si Mr. Alden Richards ay kilala bilang isa sa mga endorser ng online sugal na color game. At talagang niya yan, pinopromote niya po yan sa lahat ng kanyang platform, sa kanyang IG, at there are times na napapanood pa po siya, no? So, dahil dito is si Alden ay kilala bilang malinis ang image sa showbiz, kilala sa universal appeal sa iba't ibang fans. Ang pagkalahok sa controversial na endorsement gaya ng online gambling ay posibleng magdulot ng malaking pagbabago sa perception sa publiko sa kanya. So dahil dyan, syempre may mga negatibong reaction sa kanya ang mga fans. Sabi niyan, mariing pagtutol ng fanay sa pagsubok, ipahiya o i-blame si Alden para sa naturang issue. Ang fandom ay mukhang nagtatanggol sa aktor marahil dahil sa pagnanais na hindi maging kadikit ang pangalan niya sa controversial na larangan. So, ang pagtutol nga ng mga fan ay nagpapakita ng kanilang loyalty, ngunit kailangang humingi ng konsentrasyon. Ang pagtutol ba ay para lang talagang palayain si Alden o matakot lang na sa kanyang image? Hindi malinaw kung sino ang nag-umpisa ng akusasyon. Critical dito na alamin kung may valid basis ang claim na ito o batay sa spekulasyon. So, sa ibang bansa, sinablang paggamit ng sports celebrity bilang endorser ng gambling companies dahil sa negatibong epekto nito sa kabataan. Daan-daan na rin ang PAGCOR sa pag-require ng mas mahigpit na disclosure at pag-proof ng licensure sa mga subject na ad. May responsibilidad din ang celebrity endorsement na dapat transparent, sasabihin kung ito ay legal, ano ang terms ng contract, disclosure kung may kasamang bigate na incentives at iba pa. So sa artikulo po ng Abante Tonight, tila hindi pa kumpirmado kung may official na statement si Alden o ang kanyang management. Posibleng wala pang press release mula sa Star Magic o Crown Asia. Pwede rin tumanggi ang natanggapin ang endorsement na ito si Alden kung meron man talagang offer.
Wala pang anumang paayag na kinukumpirma na siya'y bagong brand endorsement sa online gambling. Pero parang kasi ang tinutukoy kasi ng mga fan dito, yung kanyang online sugal na ito pong color game. Kasi kinukonsider din siya as online gambling. Kaya talagang ang dami pong mga netizen at mga bashers ni Alden Richards na tila baga siya po ngayon ay binabash dahil dito. So ang kontrobersyang ito ay paalala para sa bawat artista na mas maging maingat sa pagpili ng endorsement. Tunay nga na malayong impluwensya ng mga sikat sa ating lipunan. Hindi lang prestige ang kapalit kundi responsibilidad din. So, dahil po dyan, kayo po anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comments and reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, magbabasa tayo ng mga komento ninyo sa comment section. Unahin natin ang komento mula kay Who's This? Sabi po ni Mr. Renato Osaya, nakapalo yung friend ni Kat kay Mayor, big deal na ba yun? One more thing, yung si Mr. Berwin friend lang, hindi close friend ni Kat. And he has so many celebrity following now, basehan na ba? Yun para patulan yung intriga kay Catherine, masyadong patawa yung kwento to. Hindi dapat bigyan ng pansin. Ayan, so ito yung kanya pinaglalaban, ano. So anyways, ang pinaka concern natin dito is maging masaya si Catherine kahit sino pa ang makatuluyan niya. Sabi ni Miss Wilma, naku Miss Celebrity, di ako naniniwala sa news na yan. Iniiwasan ni Kat si Alden. Naniwala ako sikretong relationship sa kanila. Hay, maraming nakikialam sa relasyon ng dalawa. Basta ako, kahit ano pang ibalita ng mga vlogger, Kat din forever pa rin ako. Ayan. So, ipaglalaban ni Ma'am si Wilma Lagasca. Kahit naman po talaga sino, kung tayo po ang papipiliin, mas gugustuhin po nating lahat na talagang si Mr. Alden Richards sana, no? Pero yun nga, si Miss Catherine pa rin talaga ang magde-decide. Sabi ni Miss Anastasia, di pa tayo dapat maghusgahan si Catherine kung sino ang boyfriend niya. Wala namang sinasabi pa si Catherine, matinong babae si Catherine, di gaya ng iba palipat-lipat, which is true. One man woman po yan si Catherine. Sabi pa ni Miss Poy, umiiwas siya talaga kung manood, hindi na lang ako makapigil ang toxic ng mga reaction towards updates about Catherine. How convenient for most people to easily judge either of them when all they are actually holding on are mere speculation. Ilang taon na ba si Kat sa showbiz? Do you think she would compromise and take her career for granted? Nonetheless, her awards and recognition, people will always be people, cruel, easy to judge, crucifying other based on just unverified and half-truth. Dami ng signs that we are on the last days. Magpakabuti na lang siguro tayo. Ang mag-isip ng masama about others is also a sin. Mahirap magpakabanal, pero pwedeng umuwis magkasala, which is true. Tama naman, diba? So, kaya nga sinasabi natin, 'di ba, na wag tayo masyadong judgmental. Ang dami kasing judgmental sa mundo eh. Hindi lang makita hindi lang nabanggit ni Alden doon po sa sa awards night, sinasabi na agad, meron daw hidwaan, may awayan kahit na good friends yung dalawa. Kahit na talagang pag nagkita yung dalawang diyan, alam kong maraming chikahan at maraming mga paayuda yung dalawang 'yan, 'di ba? Pero yun nga, at the end of the day, it's Catherine Bernardo's call kung kanino siya sasaya at kung sino yung mapipili niya. 'Di ba? Wala na tayong paki doon kung sino man po yung gusto niya talaga dahil buhay niya naman yan eh. At kung talagang totoong supporters po kay ni Catherine, kahit sino pa ang mapili niya at kahit sino pa ang taong nagpapasaya sa kanya ngayon, so suportahan niyo pa rin siya. 'Di ba? Kaya believe ako sa mga supporters na talagang very supportive kay Catherine Bernardo kahit ano pang mga balitang lumalabas. 'Di ba? Na hindi mo kailangan i-judge at siraan siya, no? Sabi pa ni Miss Remedio, si Catherine ang may kasalanan, ba't hindi niya sabihin ng totoo, kawawa kami mga Catherine. Sayang ka Catherine, magpagpatuloy mo yan Catherine, mawawalan ka ng career. Sabi ni Miss Luz Biminda, ang bait pa ni Alden sa kanya, very support. Ayan. Ang alam ko naman kasi talaga, very sila napaka ganda ng relationship nilang dalawa. And talagang masasabi mo na nandun sila sa punto ng buhay nila na naging maganda yung relationship nila bilang magkaibigan, 'di ba? Baka sila magkatuluyan ni Mark kasi magkamukha talaga sila ni Catherine, kaya sure na silang dalawa nagkakatuluyan. At ang ramdam ko si Alden,
ay si Barbie na Fortesa naman na magkakatuloyan dahil medyo may similarity silang dalawa. Oy, grabe ha. Si Barbie Fortesa po at si Mr. Alden Richards parang magkuya lang, 'di ba? Layo po ng ano nila, pero magkaibigan talaga sila as in. At magkalapit po sila ng place kaya talaga namamataan na minsan magkasama silang nagja-jogging. Sabi ni Dong Tats, napakasayang mo, Katrin, nasa tuktok ka ng bundok pero dahil lang sa isang mayor nasira ang credibility mo. One of the darling sa mga press. Soon, career mo dahil nagpapakontrol ka naman sa isang lalaki. Sayang din ang pinaghirapan mo kung saan ka ngayon. Anong klaseng boyfriend yan si mayor? Di ka man walang suportada sa mga achievements mo at pinagbabawalan ka pa talaga in one room with Alden instead na suportahan ka ni mayor. Hinihila ka niya pababa, tusad at nagpakaloko ka naman sa isang lalaki. Ayan. So, grabe naman si Dong Tats, ano? So, anyways, opinion niya ni Dong Tats eh. So, ano natin, let's respect one another's opinion. And, hindi naman po siguro, kung meron man pong decision si Miss Katrin Bernardo na magpapasaya sa kanya, I think hindi naman po katangahan yun, diba? Kasi syempre, choose what makes you happy. And then, sabi ni Mr. Nico, our suggestion, wag na po isali si Alden kay Katrin. God is watching. Sa time ba, grabe ang bashing kay Alden. Kung tuwing may kasamang siyang babae, walang paramdam na concern si Katrin. Kung true itong si Mayor, ginawa niyang shield si Alden sa opinion lang. Habang nag-i-enjoy sila ng Mayor, pinabayaan niya si Alden harapin ng mag-isa ang bashing ng mga netizen na concern sa kanya. If true ito, konsensya na lang sana ni Katrin. Sana inamin niya na siya ang mga may lalaki. Kung mabuti ang tao sa'yo, dapat mabuti ka rin. Kung tunay kang kaibigan na sinabi ni Katrin, wag sarili lang. Nakakawalang respeto. That's why we vouch for Alden. Ulitin lang, God is watching. Ayan. Salamat, Ma'am Shi, sa inyong mga opinion. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.